Paano kung sabihin ko sa'yo na sa kung saan sa kadiliman ng kalawakan, naroon pa rin ang pinakaunang bakas ng paa ng tao sa buwan. Hindi nagalaw sa loob ng mahigit 50 taon. Walang hangin, walang ulan, walang tunog. Tanging tahimik na mga marka na naiwan sa isang mundong hindi kailanman makakalimutan na minsan ay nakarating ang tao. At sa mismong sandaling ito, habang pinapanood mo ang videong ito, isang sasakyang pangkalawakan na ginawa ilang dekada na ang nakakalipas ay patuloy pa ring lumalayo patungo sa hindi pa nalalaman. Naglalakbay ng napakalalim sa kalawakan na halos isang buong araw ang inaabot ng signal nito bago makarating pabalik sa Earth. Isang makinang nilika ng tao na naglalakbay mag-isa sa lugar na wala pang sinumang tao ang nakakarating. Matagal nang kinahuhumalingan ng mga tao ang kalawakan. Mula sa malayo, napakaganda nitong tignan. Mga kumikislap na bituin, nagliliwanag na planeta at walang katapusang hiwaga. Pero sa likod ng kagandahang iyon, ay may mas nakakabahalang katotohanan. Ang kalawakan ay malamig. Ang kalawakan ay tahimik at minsan ipinapakita nito ang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin lubos maipaliwanag. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications. Dahil ngayong gabi ay sisisirin natin ang ilan sa mga pinaka nakakamanghang hiwaga ng kalawakan. Kapag tumingala ang karamihan sa kalangitan sa gitna ng gabi, ang nakikita nila ay mga bituin, mga planeta at malalayong liwanag. Pero nakatago sa loob ng kadilimang iyon ang mga kwentong halos imposibleng paniwalaan. Halimbawa, nang gawin ng mga astronaut ng Apollo 11 ang unang hakbang ng sangkatauhan sa buwan. Nag-iwan sila ng mga bakas ng paa na maaaring manatili roon sa loob ng milyong-milyong taon. Hindi tulad sa Earth, ang buwan ay walang hangin, walang ulan at walang panahon na unti-unting magbubura sa mga markang iyon. Ibig sabihin, hanggang ngayon ay hawak pa rin nito ang patunay ng unang pagkakataong nakalakad ang tao sa ibang mundo. At habang iniisip ng marami na tahimik ang kalawakan, mas kakaiba ang katotohanan dahil hindi nakakalakbay ang tunog sa kalawakan. Walang naririnig ang mga astronaut sa labas ng spacecraft. Pero sa loob nito, ang mga vibration ay kayang dumaan sa metal na dingding kaya nakakarinig sila ng mga kakaibang katok, ugong at tunog ng makina. Maging ang mga electromagnetic signal mula sa malalim na kalawakan ay ginawang tunog ng mga scientifico na lumilika ng mga nakakakilabot na mga audio recording na nagpaparamdam na ang universo ay mas buhay kaysa sa inaakala natin. Sa ibabaw ng Earth, ang International Space Station ay umiikot sa planeta sa bilis na halos 28,000 kilometers kada oras. Dahilan para maging isa ito sa pinakamaliwanag na bagay na makikita sa kalangitan sa gabi. Sa tamang oras at kondisyon, makikita mo ito gamit lamang ang sarili mong mga mata habang tahimik itong dumaraan sa ibabaw na parang isang gumagalaw na bituin. At mula sa ganoong kalayuan, madalas ilarawan ng mga astronaut ang Earth sa paraang tuluyang nagbabago sa pananaw nila sa sangkatauhan. Marami ang tumatawag sa Earth bilang isang marupok na asul na marmol na lumulutang sa walang katapusang dilim. Isang paglalarawang mas sumikat matapos ang napakagandang larawang kuha ng Apollo 17 mission na tumulong sa mga tao na maunawaan kung gaano kaliit at kasela ng ating mundo. Kahit ang katawan ng tao ay dumaraan sa kakaibang pagbabago kapag umalis ito sa Earth dahil walang gravity na patuloy na dumidiin sa gulugod. Maaaring tumangkad ang mga astronaut na hanggang 2 pulgada habang nasa orbit. Humahaba ang kanilang katawan. Umaakit ang mga likido sa itaas. At minsan ay namamaga ng bagya ang kanilang muka bago dahan-dahang bumabalik sa normal pagdating nila sa Earth. Habang mas malalim nating tinitingnan ang solar system, mas hindi ka panipaniwala ang mga natutuklasan. Ang Saturn kasama ang napakalaki nitong singsing ay napakagaan para sa laki nito na sa teorya ay maaari itong lumutang sa tubig kung may sapat lamang na karagatang kayang sumalo rito. Samantala ang araw ang nangingibabaw sa lahat ng nasa paligid nito dahil taglay nito ang 99.8% ng kabuuang masa ng ating solar system. Ibig sabihin ang lahat ng planeta, buwan, asteroid at kometa ay maliit na bahagi lamang ng kabuuang kontrol nito. Pero hindi lahat ng umiikot sa Earth ay likas. Libo-libong piraso ng space junk mula sa sirang satellite hanggang sa mga nawawalang kagamitan ang umiikot sa ating planeta sa mapanganib na bilis. Kaya ang mga organisasyon tulad ng NASA ay patuloy itong minomonitor upang maiwasan ang mapaminsalang banggaan. At mas malayo pa sa kanilang lahat ay ang Voyager 1, ang pinakamalayong bagay na ginawa ng tao, na ngayon ay naglalakbay sa interstellar space. Bilyon-bilyong kilometro ang layo, habang patuloy pa ring nagpapadala ng mahihinang signal pabalik sa Earth.
mula sa dilim lampas sa ating solar system. At marahil isa sa pinaka-kapanapanabik na tuklas ay ang nagyayelong tubig sa mga crater sa buwan na hindi kailanman nasisinagan ng araw. Nakatago sa mga lugar na hindi naaabot ng liwanag. Ang yelong ito ay maaring balang araw makatulog sa mga susunod na astronaut upang mabuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng inuming tubig, oxygen at maging panggatong para sa mas malayong misyon sa kalawakan. Dahil sa bawat paggalugad sa sangkatawan sa universo, hindi lang tayo nakakatuklas ng mga malalayong mundo. Nakakahanap din tayo ng mga pahiwatig na maaaring magbigay daan para balang araw ay manirahan tayo roon. At nag-iiwan ito ng isang tanong. Kung ito pa lang ang mga bagay na alam natin, ano pa kayang naghihintay sa atin sa kalawakan?